Mga kabida, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, meron pong isang opisyal po ng Marcos administration po mga kabida ang nagbitiw po sa kanya hong tungkulin, hindi ho dahil nahihirapan po siya sa kanya hong trabaho mga kabida, kundi out of principle. Ibig sabihin po, dahil sa prinsipyo po niya mga kabida, okay, hindi na raw niya kayang sikmurahin yung mga nangyayari ho sa ilalim po ng Marcos administration. Kaya sinakripisyo po niya yung kanyang trabaho, Mataas yung kanyang posisyon po mga kabida, po. Siya po ay nasa National Printing Office at isang abogado po ito, mga kabida. In the person of Attorney R.J. Lim. Alright? Eto, may post po siya mga kabida na very inspiring po. Okay? At marami hong na-inspire ho dito, motivated mga kabida na mga empleyado at saka maybe opisyal po ng gobyerno. Okay, kung nabasa ho nila ito hong kanyang post, mga kabida, po. Ang dami hong nag-share ho dito. Okay? Mga malalaking personalidad po ang nag-share ho dito, mga kabida. Alright? Eto, babasahin ko lang po ito pong kanyang post. Alright? Sa kanyang Facebook account, mga kabida, Okay? RJ Lim. Yan yung kanyang account po, 2026, why I will no longer be silent. Ayan. Eto, resign na po siya dito, mga kabida. I am entering 2026 with a different kind of resolve. Alright? For as long as I chose to believe, I believe that working inside the system mattered. Okay? Ito yung kanyang mindset before, nung pumasok po siya, mga kabida, sa Marcos admin, Alright? I believe that supporting those in power could lead to reform. I believe that Bongbong Marcos genuinely wanted to correct the past, clear his family's name, and do honest work for the Filipino people. Maganda yung kanyang perception Yung paniniwala ho niya during that time na pumasok po siya, mga kabida, bilang lingkod bayan po, sa ilalim po ng Marcos administration. Yung kanyang mindset, yung kanyang expectation po, mga kabida, okay, andun sa kanya. Okay, positive lahat po para ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, That belief kept me going. It also kept me quiet. Ayan. Alright? Over time, I saw things I could no longer justify. Not isolated mistakes, not growing pains, but patterns, excuses, cover-ups, a culture where corruption was no longer hidden because it did not have to be, and where accountability was treated as a treat rather than a duty. So nandun na po siya sa loob, okay? Ilang mga araw, buwan, mga kabida, Kasi he was appointed in 2024, mga kabida, okay? Diyan po sa National Printing Office. So, mga ilang buwan lang po, hindi ko alam kung umabot na ba siya ng isang taon, sa kanyang posisyon, mga kabida, after he was appointed by the President, diyan po sa National Printing Office, So, may mga karanasan po siya doon. At most likely, may mga nakita po siya, mga kabida, na hindi ho natin nakikita. Alright? I realized something comfortable. Staying meant participating. Silence meant consent. Ito yung nagustuhan ko sa kanya, mga kabida. Okay? Kumbaga, yung mga nakikita ko niya sa loob, okay, sa sistema po, mga kabida, na para po sa kanya, hindi naman ata ito correct. Hindi naman ata ito tama, mga kabida, Pero believe po ako sa kanya, Kahit na nasa posisyon po siya ngayon, okay? Pwede ho siyang magpatuloy hanggang 2028, Pero, mas pinili ho niya, mga kabida, na bitawan yung posisyon po niya, Dahil hindi na po niya masikmura yung mga nangyayari po sa loob po ng admin, mga kabida. Okay? Ito yung sinabi, very striking masyado, mga kabida. I realized something uncomfortable. Staying meant participating. Silence meant consent. Kung andun po siya, mga kabida, at meron po siyang nakikitang hindi ho kaya-aya po. Okay? At hindi na po tama. Parang sinasabi po, mga kabida, na
kinukonsent niya yung mga nangyayari. At kabilang po siya doon ho sa mga participants po mga kabida kasi po, unang-una, nakita po niya, okay, pero wala ho siyang kibo. Okay, hinayaan lang po niya mga kabida, he kept himself silent. Alright? So, I resigned. So, nag-resign po siya. Okay? Mas pinili po niyang lumabas po mga kabida sa sistema na hindi po niya gusto. Alright? I did not leave government because it was hard. I left because I could no longer look at myself. Hindi na po niya makita yung sarili po niya, mga kabida, no? Dahil ho sa mga nangyayari ho sa paligid po niya. Alright? Na hindi po maganda at hindi na po kaya-aya po, mga kabida, ano po. Okay? And say I was doing the right thing. I refused to be another name who stayed quiet for the sake of position, access, and comfort. Hindi ho siya katulad po ng iba, mga kabida, na mas pinili po nila na mananahimik kahit na po meron na po silang nakita, meron na po silang karanasan, nang hindi po maganda, mga kabida, because of position, access, and comfort. I am done being afraid of people simply because they hold power. Ibig sabihin po, tapos na yung kanya hong takot, mga kabida, no? Wala na po siyang takot doon ho sa mga taong nasa posisyon, meron pong kapangyarihan, ano po, no? I draw inspiration from those who still ask difficult questions, especially younger leaders who refuse to accept corruption as normal. Figures like Kiko Barsaga, Leandro Legarda Leviste remind people that accountability is not disrespect. It is responsibility. I may no longer be young, but I refuse to grow old in silence. So, inspired po siya dito ho kay Congressman Barsaga, Congressman Leviste. Ito, mga bata pa po, younger generation po, Gen Z, mga kabida, ano po, no? So, inspired by these two young legislators, ito hong si Attorney RJ Lim, mga kabida. I am not naive about what this decision will cost me. Some of my friends within the president's camp will be angered by this. Others will distance themselves. A few will choose to alienate me entirely. I want to say this early and without bitterness. I am sorry for the discomfort this causes you. I still respect you. I still value the friendships built in good faith. But I cannot extend that respect to those who are corrupt to the core. I draw a firm line here. There are things I know, things I witnessed, things that happened not long ago and not by accident. Ito yung pinaka-crucial po, mga kabida, kasi po, unang-una po, ano po siya dito kumbaga, living witness, mga kabida, sa mga nangyayari po sa loob. Okay? I chose restraint then because timing, responsibility, and duty mattered. That restraint should not be mistaken for ignorance, fear, or forgetfulness. Yung hindi po siya kumibo, wala ho siyang pakialam during that time. Okay? Restraint himself, from doing something or from acting something, against dun ho sa mga experience at nakita ho niya, mga kabida. Hindi daw yun ibig sabihin na tumahimik na lang po siya, mga kabida, ignorance. Ang kanya hong hinahanap po yung timing, mga kabida, and yung pag-resign po niya sa kanyang posisyon, that was the time na kailangan ho niyang magsalita, mga kabida, If anyone chooses to misrepresent me, discredit this stand, or pressure me back into silence, they should understand that I am no longer interested in protecting people who never protected the public interest. Bingo.
I am prepared to account for what I say. I expect the same of those who know exactly what I am referring to. Let me be clear about one thing. If anyone questions what I know, I am willing to stand by it. I am willing to submit myself to investigation, scrutiny, and verification. I am not making claims lightly, and I am not speaking out casually. I understand the seriousness of this path, and I am prepared for it. So ito, handa na po siya mga kabida sa anuman pong repercussion po, effect dito ho sa kanya hong mga isiniwalat, yung kanya hong sinabi, mga kabida. Alam po niya, nababalikan talaga siya dito, Marami hong mga kaibigan na mawawala po sa kanya, mga kabida. Pero so be it. As long as alam po niya, mga kabida, na tama yung kanya hong ginawa. Okay? Wala ho siyang problema po doon. In fact, mas matindi yung kanyang sinabi po, na handa po siyang magpa-imbestiga. Okay? Handa po siyang usisahin po, mga kabida, yung kanyang mga sinasabi. Alright? Walang atrasan na po ito, sa paningin ko po, sa kanya, mga kabida. Alright? Eto, tuloy po tayo. I am no longer inside the system. That gives me freedom. It also gives me responsibility. 2026 will not be the year I stay quiet. It will be the year I stop protecting people who never deserve protection. Bravo! Bravo! Ang ganda talaga yung kanyang post po, mga kabida. Ang dami hong nag-share ho dito, mga kabida, at mostly doon ho sa mga nag-share, na-inspire po sa kanyang post, sa kanyang ibinahagi po, mga kabida. Ito yung typical na Pilipino na meron hong pagmamahal po, mga kabida, sa bansa. Hindi lang po personal gain ang hinahabol po, kundi yung pagmamahal po niya sa bansa, mga kabida, sa kanyang kapwa Pilipino. Kahit na po maganda yung kanyang buhay, yung kanyang comfort, may comfort po siya doon bilang isang mataas na opisyal po, mga kabida, sa gobyerno, pero mas pinili po niya, mga kabida, na bitawan po ito at labanan po ang sistema na nakita ho niyang medyo deteriorating po, at mas lalo hong tumindi, yung hindi po magandang gawain po ng ilang mga opisyal po ng ating pamahalaan, mga kabida. Sana meron pong ganun na mga opisyal po ng gobyerno, mas pipiliin po yung pagmamahal po nila sa bansa kaysa yung kanilang personal gain, mga kabida, po. Sana may mga ganitong mga tao din, dyan po sa gobyerno, mga opisyal po ng gobyerno, na ganun din yung kanilang pananaw, mga kabida. Siguro may mga tao dyan, may mga opisyal dyan, mga empleyado, na sukang-suka na po siguro, sa sistema, mga kabida, pero wala ho silang choice. Okay? Mas pipiliin po nilang mananahimik kaysa isakripisyo po nila yung trabaho po nila. Baka dependent po sila sa trabaho po nila, mga kabida. Hindi ho katulad kay Attorney Lim na mas pinili po niya na umalis kaysa maging parte sa krimen dyan sa loob. So, itong isiniwalat po, mga kabida, ni Attorney RJ Lim, manifestation po ito, na talagang merong hindi ho magandang nagaganap, nangyayari ho sa loob po ng Marcos administration, mga kabida. Hindi ho itong maglakas ng loob kung wala ho siyang personal experience. Okay? May personal knowledge. Ito hong si Attorney RJ Lim, mga kabida. Okay? So, grabe. Nakakabilib yung kanya hong ginawa, mga kabida. Pero bihira lang po itong mga ganitong klaseng tao, mga kabida. Kung ikukumpara po natin doon po sa mga taong takot. Kasi karamihan po sa mga nasa gobyerno takot magsalita, mga kabida. Tingnan mo yung mga nangyari ho, na sa halip na i-confirm yung mga isiniwalat po, mga kabida, ni Congressman Leandro Leviste, wala
mas pinili po nilang siraan si Congressman Leviste. Okay? Mas pinili po nilang pagbintangan si Congressman Leviste, ano, na pinilit, pinwersa yung pagkuha po ng mga dokumento, ano. Although we understand, kasi mga ordinaryong empleyado lang po yan, ano, mga kabida, ano po. Pero paano ho masugpo po natin yung sistema kung tayo mismo ay mananahimik po, ano, mga kabida. Takot po tayo magsalita. Karapatan po natin yan, ano. Diba? Enshrined po yan sa ating saligang batas, Article 3, Section 4 of the Bill of Rights. May karapatan po tayo sa freedom of expression. Diba? May karapatan po tayo magsalita kung ano man po yung hindi po magandang ginagawa po ng ating mga opisyal po sa gobyerno, ano, mga kabida. Oh, right po natin yon. Pero hindi po natin ginamit because of fear. Dahil sa takot, mga kabida, ano po. Okay? So sana, mayroon pong iba pang mga attorney RJ Lim na lumabas in the coming days, mga kabida, at magsalita patungkol ho dito. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all, para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.